Saksihan ngayong gabi. Ngayon may implementing rules and regulations na ang SIM card registration law. Anong masasabi ng ilang cellphone user? Pupulsuhan yan sa Barangay Saksi. Mga kapuso, handa na raw ang mga telco sa pagpapatupad ng SIM card registration ngayong inilabas na ang gabay o implementing rules and regulations ng batas. Pero handa naman kaya rito ang ilan nating mga kababayan. Yan po ang pinulsuhan ni Nico Wahe sa Barangay Saksi. Live. Nico? Pia, natutuwa ang ilan sa ating mga kababayan dahil may implementing rules and regulations na ang SIM card registration law. Malamang daw ay mababawasan ang mga scammer. Pero may iba na nahahassle sa magiging proseso ng pagpaparehistro ng kanilang mga SIM card. Ngayong inilabas na ang implementing rules and regulations ng batas para sa SIM card registration. Ano nang susunod na hakbang? Sa loob ng 180 days mula nang maging epektibo ang batas, dapat iparehistro ang lahat ng gumaganang SIM cards. Pwedeng may extension pero hanggang 120 days lang. Pag lumipas na ang registration period, lahat ng unregistered SIM cards made-deactivate. Pag ganyan, may 5 araw lang na palugit para irehistro at ma-reactivate ang SIM card. Dapat magbigay ang network provider ng registration form na sasagutan electronically ng subscriber. Meron ding deklarasyon na totoo at tama ang mga dokumentong isinumite na magre-register. At dapat mismong subscriber ang sasagot sa registration form. Sa mga individual subscriber, kailangan ideklara ang pangalan, edad, kasarian, address at uri at number ng isusumiteng ID. Kung negosyo ang magre-rehistro, kailangan ng business name, address at pangalan ng authorized signatory. Sa mga dayuhan, kailangan ng detalye ng passport, address sa Pilipinas at patunay nito tulad ng booking sa hotel. 30 days lang tatagal ang SIM card na pang turista pero pwedeng ma-extend kung ma-extend din ng tourist visa sa Pilipinas. Kung hindi turista, hahanapan ng dayuhan ng Alien Certificate Registration mula sa Labor Department, Alien Certificate of Registration ID mula sa Bureau of Immigration, o kaya School Registration o ID. Kung pang minor de edad ang SIM card, dapat irehistro sa pangalan ng magulang o guardian na kailangan ding magbigay ng consent. Ang mga impormasyong yan kailangang ingatan ng mga telco sa isang database at hindi pwedeng gamitin sa ibang paraan. Dapat ding ipaalam sa telco kung may mabago sa impormasyon ng subscriber. Gayon din kung manakaw ang SIM card o kung pumanaw ang may-ari para ma-deactivate sa loob ng 24 oras. Multang 100,000 hanggang 300,000 pesos at kulong na hanggang 2 taon ng parusa kung mali ang impormasyong ibinigay sa pagpaparehistro o gumagamit ng SIM card na nakarehistro sa iba, halimbawa inilipat ng gadget ang SIM card o ibinenta. Pagmumultahin naman ng 500,000 hanggang 4 million pesos ang telco kung illegal na mailabas ang pribadong impormasyon ng isang subscriber. Kung postpaid ang subscriber, kailangang kumpirmahin sa service provider nito ang mga personal na impormasyon na ipapasok ng telco sa SIM register o database. Ayon sa isang nagtitinda ng SIM card, baka maapektuhan ng batas sa SIM card registration ang kanyang kita. Baka tamarin bumili ng 2 o 3. Isa na lang. Isa na lang. Kung panguhuli sa mga scammer, wala raw problema sa SIM card registration law. Pero marami ang nahahassle sa magiging proseso ng pagpaparehistro. Yung ganong kahabang proseso, ayoko. Kung may paraan naman sila para mapagaan di ba? Mapadali Bet di na lang gawa ng paraan. Para hindi na hassle, like yung kukunin na lang yung pangalan mo, edad, birthday, kahit yun na lang, kahit wala ng ID, syempre. Security mo na rin yun para sa sarili mo. May iba naman na walang problema sa proseso ng pagpaparehistro. Kung dun po mas makakabuti po para sa atin is gagawin po natin yun para iwas din po sa scam. Pia, welcome daw sa Smart at Dito Telecommunity ang IRR ng SIM card registration law. Sisikapin daw nila na mapadali ang pagpaparehistro. At para naman sa Globe, simula daw December 27 ay mga deactivated SIM cards na ang kanilang ibebenta. Live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Pahirapan pa rin ang supply ng sibuyas sa bansa. Kaya panawagan ng isang grupo, payagan na ang pag-aangkat ng sibuyas. At ang hiling naman dyan ng ilang magsasaka, tiyaking hindi sila maapektuhan. Saksi, si Dano Tingkungko.
Balak sanang ibenta sa Kadiwa Market ang nasa 100 toneladang smuggled umanong puting sibuyas na nasamsam kamakailan. Pero ibinaon na lang ang mga yan. Sa pagsusuri kasi, ayon sa Department of Agriculture, nakitaan ng mga sibuyas hindi lang ng chemical at pesticide residue, kundi pati E. coli bacteria na pangunahing sanhi ng pneumonia, respiratory tract infection, diarrhea at iba pang sakit. Not the proper storage for sibuyas nung nahuli. Pag nabubulok, alam mo, hawa-hawa yan. Inihahanda pa ang mga reklamo laban sa mga nasa likod ng ipinuslit na puting sibuyas. Ipinapanukala rin ang pagrehistro sa mga cold storage facility para pangontra smuggling. Pwede kang isubject sa inspection. Malalaman mo kung visitorial power mo so that you can have a real inventory. Ang pulang sibuyas, 260 to 280 pesos pa rin kada kilo. Kaya sa Kamuning Market, pahirapan ang bentahan. Medyo mahal siya ngayon, sir. Oo, so paano yung mga sukli? Ay, nagbabawas sila, sir. Instead na 1 kilo, minsan 1/2, minsan 1/4. Mahal talaga, napakamahal. Sobra lahat, hindi lang yung sibuyas. Naunang nanawagan ng SINAG o Samahan ng Industriya ng Agrikultura na payagan ang pag-angkat ng pula at puting sibuyas. Hiling naman ng ilang magsasaka tulad sa Bungabo, Nueva Ecija, maayos na sistema sa onion importation na hindi sila masasapol. Lalo't baka sumabay ang import sa anihan nila sa darating na Enero hanggang Marso. Nakabahan na naman po yung mga magsasaka. Kasi po, oras na umangkat yan, ang tatamaan po niyan ay yung magsasaka. Sa ngayon, wala pa raw inilalabas na import permit sa pula at puting sibuyas. Inaasahan daw kasi ang hanggang 3,500 metric tons na off-season harvest ng pulang sibuyas mula Central at Southern Luzon ngayong buwan. Sa ngayon, pwede naman tayong makatawid sa holiday season. Onion is not a prime commodity naman. Pero siyempre, pang sahog yan. Aabot. Tingnan natin. We're verified in the ground. Pero anong sinabi sa inyo? Meron pwedeng anihin, pwedeng bubot pa. Kumusta naman ang iba pang gulay? Sa Baguio City Public Market, mahal pa rin ang broccoli at cauliflower. Yung broccoli natin, paiba-iba yung presyo, ma'am. Yung iba, yung walang masyadong supply, yun po yung medyo mahal. Habang ang kilo ng sayote at pipino, 13 to 15 pesos. 100 pesos naman sa Baguio beans at pechay Baguio. At lagpas 100 pesos sa patatas at carrots. Pero 20 to 30 pesos naman ang ibinaba ng presyo ng Baguio beans, wombok at repolyo dahil daw sa oversupply ayon sa ilang negosyante. Kaya sinamantala ito ng ilang mamimili, merong galing pang Maynila. Magandang mamili ngayon ng gulay dito dahil mura. Ay dito ang bakat ng bagsakan na ng gulay galing dito sa ng Baguio. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungkong, inyong saksi. May big-time oil price rollback ulit bukas, 3 pesos and 40 centavos ang tapyas sa kada litro ng diesel. 1 peso and 70 centavos naman sa gasolina. Pinakamalaki ang bawas presyo sa kerosene na 4 pesos and 40 centavos. At sa pagsusuri po ng GMA News Research, kung isasama ang bawas presyo bukas, lalabas na sa Metro Manila papatak na ang litro ng diesel sa lagpas 57 to 74 pesos. 53 to 77 pesos naman ang gasolina at mayigit 69 to 79 pesos ang kerosene o gas. Patuloy po ang pagtaas ng mga kaso ng hand, foot, and mouth disease sa Ilocos Region. At dahil po sa mga paaralan daw na uuso ang hawaan, ang mga magpopositibong estudyante iko-quarantine. Saksi, si Russell Simorio ng GMA Regional TV, 1 North, Central Luzon. Aabot na sa 200 ang laboratory-confirmed cases ng hand, foot, and mouth disease sa Ilocos Region, habang ang suspected cases halos 1,200 na. Sabi ng Center for Health Development o CHD-1 ng Health Department, isa raw sa mga dahilan ng pagsipa ng mga kaso ay hawaan sa mga daycare center at elementary school. Meeting na natin talaga, sir, kaya po medyo dumami ang ating mga kaso ay yung face-to-face na classes natin, lalong-lalo na po sa elementary, no? Kasi ang HFMD ay karaniwan pong nakikita sa mga kabataan. Ayon sa Department of Health, maring ipatupad ang outbreak sa mga lugar na makikitaan pa ng pagtaas ng kaso ng HFMD. Mahigpit namang ipinatutupad ng DepEd Region 1 ang quarantine protocol sa mga mag-aaral na tatamaan ng HFMD. Sususpindihin ang klase sa mga silid-aralan at magsasagawa ng one-day disinfection. Ayon po sa ating Medical Officer 4 ng Department of Education Regional Office 1, si Dr. Romaria Joya Castillo,
ay meron nga pong mga incidents po dito sa Region 1 tungkol po sa foot and mouth disease. Ika-quarantine yung mga learners po natin just in case nga po na may mga symptoms or nag-positive po. Suportado naman ng ilang magulang ang mga hakbang na ginagawa ng DepEd para makontrol ang kaso ng HFMD. Sinisigurado kong nakambas sila, may alcohol, lahat ng mga kailangan sa katawan na pag-iingat dapat ingatan sa mga bata. Mahirap lang kami, tapos pag na-hospital, di wala pera na naman ang ano. Kaya dapat mag-ingat po sa pamilya. Para sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon at GMA Integrated News, Russell Simorio, ang inyong saksi. Nasa Brussels, Belgium, si Pangulong Bongbong Marcos. Bukod po sa pagdalo sa EU-ASEAN Summit, tatalakayin din niya ang issue ng accreditation ng mga Pinoy seafarer para sa mga barko ng European Union. Nagsalita na rin po siya kaugnay sa Maharlika Investment Fund. Saksi, si Ivan Mayrina. Dagdag investment ng bansa ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na pakinabang ng Maharlika Investment Fund na isinusulong ngayon sa Kamara. Do you think that Maharlika can be advantageous to the country? Because some for sure. I wouldn't have brought it up otherwise. It's very clear that we need added investment. So there's another way to get there. Naunang umani ng batikos ang panukalang Sovereign Wealth Fund, partikular kung saan kukunin ang pondo, sino mangangasiwa at ang timing nito sa gitna ng maraming utang ng bansa at pagbangon pala ng ekonomiya mula sa pandemya. Si Pangulong Marcos ang unang iminungkahi ng mga mambabatas sa maging chairman ng Board of Directors ng Maharlika Investment Fund. Pero binago na ito sa panukala at ngayon, Secretary of Finance na mungkahing mamuno rito. Ipagpaliban muna raw ang mga debate hanggat wala pang pinal na bersyon nito, sabi ng Pangulo. We're just doing the regular process of looking at the bill. Well, not me. It's the legislatures. Let them do their jobs. Tama yan, para gawin nilang perfect. Let's not debate until we see the final form. Because we could be debating about provisions that will no longer exist. Habang narito sa Brussels, Belgium, unang aktibidad ng Pangulo ang kumustahin ng Pinoy community sa Belgium at katabing bansa na Luxembourg. Pangunahing layunin ng Pangulo na mang-engganyo ng mga mamumuhunan sa bansa. Tatalakayin din ng Pangulo sa European Union ang hindi pa rin pagtaliman ng Pilipinas sa kondisyon ng European Maritime Safety Agency o EMSA para sa accreditation ng Pinoy seafarer sa mga barkong pagmamayari ng mga bansa sa EU. Kapag hindi kasi tayo nakasunod sa mga kondisyon ng EMSA, maaring mawalan ng trabaho ang libu-libong Pinoy seafarers. We cannot leave it hanging like this, and this is our last chance. So we have to really have to get it done. Thank you, sir. But again, the whole industry is working to make it happen. Tatalakayin din ng Pangulo sa harap ng mga lider ng European Union ang pribilehiyong hindi patawan ng taripa o buwis. Ang mga produktong inaangkat nila sa Pilipinas sa ilalim ng GSP Plus o Generalized Scheme of Preferences. Ang kondisyon dyan, patuloy tayong susunod sa mga international conventions sa human rights, labor, good governance at environment. Sa December 2023 pa makikinabang dyan ang Pilipinas. Pero nitong Pebrero, nagbanta ang European Parliament na babawiin ang pribilehiyo kung hindi mareresolba ang mga pag-abuso sa mga karapatang pantao sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Bubusisiin din daw sa Senado ang panukalang Maharlika Investment Fund. Naghayag din ng opinyon dito ang Chief Presidential Legal Counsel. Saksi, sina Tina Panganiban Perez at Marie Zumali. Kung si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile ang tatanungin, dapat maghinay-hinay sa binabalangkas na Maharlika Investment Fund. Bago raw maisabatas, dapat daw mabusisi yan ng maigi. Pag-aralan na mabuti sapagkat okay yan habang presidente si presidente. Pero long-term investment dyan kailangan magkaroon ng mga safeguards para hindi mawawaldas na naman na kagaya ng mga naunang mga project. Hindi naman daw sa kontra siya rito, pero marami pa raw kasing tanong na dapat munang masagot. I'm not just ready to say I am in favor of the proposal. I'm asking questions. What is the aim of this purpose? What is the economic value of this proposal to the nation? Where do we get the money?
to capitalize it? Is it going to be from tax money or from borrowings? Tinatanong ko lang yun. Hindi pa raw personal na nakakausap ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa suhestyon niyang ito. Pero ito raw ang kanyang irerekomenda oras na siya'y hinga ng payo ng Pangulo kaugnay sa issue. Nauunawaan naman daw ng mga mambabata sa mga sinabi ni Enrile kaugnay sa investment fund. We understand naman yung concerns ng Chief Legal Counsel natin and we always take into consideration yung mga comments niya. Siguro we'll await yung mga comments and suggestions niya, then we can deliberate that on the floor. Kaya nga raw tuloy ang pag-amyenda nila sa panukala. Kabilang dito ang pagpalit ng pangalan. Mula Maharlika Wealth Fund, tatawagin na itong Maharlika Investment Fund. May inilagay rin probisyon para ang 20% kita galing sa investment fund ay ilaan sa social development projects. Naglagay rin ng probisyon sa panukala para parusahan ng sino mang maglulustay sa pondo ng hanggang 5 taong pagkakakulong at 2 milyon pesos na multa. Dagdag safeguard din ayon kay Congressman Tieng, ang dagdag probisyon na hindi pwedeng makialam ang Maharlika Investment Corporation sa operasyon ng kumpanyang paglalagakan nito ng investment. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, may mga nangangamba pa rin. Para tayong isang sugarol, malugmok na nga sa utang, mangungutang pa para makapagsugal. Ang kanilang sinusugal ay pera naman ng bayan, pera ng mamamayan. Bubusisiin naman daw ng mga senador ang panukala, oras na umakyat na ito sa kanila. We want to see the safeguards. We want to see if COA can actually access the reports para at least meron tayong transparency because it's even if it comes from GOCCs, pero para ng taong bayan yan. We will look at the House version and of course possibly add amendments to assuage the worries of our kababayans na magkaroon ng leakage. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez. Mariz Umali ang inyong saksi. Wala pang extradition request ng Amerika para kay Kingdom of Jesus Christ founder, Pastor Apollo Quiboloy. Sinabi po ito ni Justice Secretary Boying Remulla kasunod ng pagpataw ng Amerika ng financial sanctions kay Quiboloy para sa mga kasong kinasasangkutan niya gaya ng sex trafficking at bulk cash smuggling. Nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation si Quiboloy. Sa isang panayam, inalmahan ni Quiboloy ang parusa ng Amerika. Tinawag niya itong Cywar at walang kabuluhan. Anya tila hinahatulan na siya gayong gumugulong pa ang paglilitis sa mga kaso. Ayon kay Remulla, sakaling may ilabas na utos ang Amerika, kailangan sumunod ng Pilipinas sa mga napagkasunduan sa ilalim ng extradition treaty. Sa atin naman kasi we have a treaty with them, we have an extradition treaty, and we have to abide by the terms of and conditions of our agreements with our friends from abroad. Hindi lang po gabay sa mga barko at bangka ang mga parola. Dahil ang inilunsad ng mga lighthouse sa Batanes, nagsisilbi ring marka ng ating teritoryo. Kaya balak daw po magtayo ng mga yan ng Coast Guard kabilang po sa West Philippine Sea. Saksi si Chino Gaston. Mga kantang pamasko ang isinalubong sa mga crew at opisyal ng BRP Gabriela Silang nang dumating sa Port of Manila kanina. Galing sa isang mahalagang misyon sa Batanes. Doon may pamaskong handog din silang iniwan. 4 na lighthouse ang kinumpuni at 4 na bago pa ang itinayo, kabilang ang isa sa Itbayat Island. Dagdag yan sa mga dati ng dinarayo ng mga turista roon. At higit sa lahat, gabay sa mga naglalayag malapit sa Batanes. Pero ayon kay PCG Commandant Admiral Artemio Abu, may isa pang silbi ang mga yan, mga sovereign markers o marka at palatandaan ng ating mga teritoryo. Kaya nga balak ding tayuan ng Coast Guard ng lighthouse ang iba pang parte ng bansa, kabilang ang West Philippine Sea. Sa ngayon, mga barko muna ang pinakagamit sa pagbabantay sa mga teritoryo, kabilang ang BRP Gabriela Silang na makabago ang navigational equipment at matipid sa diesel. Tuwing tumatakbo kasi ang diesel engine nito, charge naman ito ang isang electric motor na pwede ring gamitin para bawas konsumo sa langis. The creation of this task force kaligtasan sa karagatan, all over the country ang operations natin yan. We are identifying critical areas kung saan kailangan ng ating mga kababayan
magkaroon ng guide. Nakaalalay rin ang Coast Guard sa mga maglalakbay sa dagat ngayong Kapaskuhan. Huwag na raw magtangkang magdala ng mga bawal na bagay tulad ng matatalim at pwedeng magliyab, kabilang ang paputo. Huwag na sila magdala ng mga bagay na ipinagbabawal para maging maayos ang kanilang pagbiyahe. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ng inyong saksi. Maagang papasko po para sa mga persons deprived of liberty o PDL. Pinayagan na po ng BJMP ang personal o face-to-face na pagdalaw sa piitan ng kanilang mga mahal sa buhay na nahinto dahil sa pandemic. Saksi, si Lea Alves. Masaya ang Pasko ni Shirley dahil sa susunod na pagbisita niya sa kanyang partner sa Quezon City Jail, mayayakap na niya ito. Pinapayagan na kasi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ang contact visitation sa kanilang mga kulungan. Bago kasi nito, non-contact visitation lang ang pinapayagan dahil sa COVID-19 pandemic. May nakapagitan pa sa kanilang physical barrier. Makayakap lang, ganun. Dahil miss na miss nga namin. Siyempre, kasama na yung pagkain natural, may pagkain. Kaya magpaipunan na. Masarap sa pakiramdam, masaya. At least makakaharap na namin ng personal ng mga mahal namin. Lalo 2 taon na mahigit dyan nakakulong. Mahalaga yung karapatan ng mga PDL natin para sa visitation kasi isa ito sa mga programa na ini-encourage ng BJMP if not of the pandemic. Kasi dito, magkakaroon sila ng oportunidad o pagkakataon na makasama yung kanilang mga kaanak. Ayon sa BJMP, immediate family members muna ang pinapayagang makadalaw. Dapat fully vaccinated sila. Kung hindi bakunado, kailangan ng negative RT-PCR test result sa loob ng 72 hours o antigen test result sa loob ng 24 hours. Kailangang nakaschedule ang dalaw para makontrol ang bilang ng mga bisita. Pinag-aaralan pa raw kung kailan ibabalik ang conjugal visits. Pinapayagan yung mga kaanak na mayakap nila, mahawakan nila yung kamay ng kanilang kapamilya pero limitado lamang po doon. Kasi marami rin nagtatanong tungkol sa conjugal visitation. But we're moving toward that direction. Tuloy pa rin daw ang idalaw para sa mga kaanak ng PDLs na hindi makakabisita ng personal. In fact, in-expand pa natin at pinaprioritize natin yung mga medyo maedad na, yung mga vulnerable na sa sakit para maiwasan na baka mahawa sila or mahapo pa sa kanilang biyahe, doon na lamang po sa electronic visitation sila ma-accommodate. Para sa GMA Integrated News, ako si Lea Alves, ang inyong saksi. Ngayong 13 days na lang at Pasko na, kabi-kabila po ang mga Santa Claus na ume-eksena. Meron pong balot na balot sa ski resort at meron ding medyo naughty dahil konti lang ang suot. Ating saksihan. Naki-ready, get set, ho 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 ang mga residente sa Santa-themed fun run sa Mexico. Mababata o matanda, hindi nagpahuli sa Santa dress code. May ilan ding agaw pansin sa kanilang costume na Pikachu at Grinch. At yan po ang mga balitang sinaksihan ng inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas, para sa Pilipino, sama-sama tayo magiging saksi. Mga igang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button sa mga kapuso abroad naman. Maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.